Welcome to K-Catalog. Alhagi, speaking part na tayo for Level 4 Unit 3. So, page 50 po yan sa textbook. This time, si Gutchon at saka si Huwen yung nag-uusap. And based dito sa conversation nila, madali lang siya, no? So, very quick lang siguro yung discussion natin dito. So, bumisita si Huwen sa bahay ni Gutchon. Sabi ni Gutchon, Huwen 씨, 어서 오세요. 여기 소파에 앉아서 차 한잔 하세요. Sabi niya, no, welcome dito sa bahay ko. Dito sa sofa, maupo ka and have a cup of tea. Okay, so sagot si Huwen, 네, 고마워요. 그런데 구천 씨 옆에 있는 그건 뭐예요? So may tinatanong siya, no? Ano yang nasa tabi mo, Gutchon? So ito yung tinuturo niya, yung vacuum cleaner or yung robot vacuum cleaner. Sabi ni Gutchon, 이건 로봇 청소기예요. 이번에 새로 나와서 샀어요. So, 새로 나와서 bagong labas daw, no, yung robot vacuum cleaner na yan, kaya binili niya. So, this is new, so I bought it. So, next, sabi ni Huwen, 그래요? 저는 체중계인 줄 알았어요. 사용해보니까 어때요? So, dito sabi niya, 체중계인. So, yan po ay weighing scale, yung timbangan, no? So, pag gusto mo malaman kung ano na ang timbang mo, yan. Usually, ang ano naman yan, shape naman yan kasi is bilog, no? It's either bilog or yung square. So, akala niya yung weighing scale yan. Tapos, tinanong niya, no? 사용해보니까 어때요? So, kamusta naman nung nagamit mo siya? 사got si Gutchon. 버튼만 누르면 청소가 돼서 아주 편리해요. Sabi niya, very convenient because it cleans just by pressing the button. Okay, so pipindutin mo lang yung button and then maglilinis na siya, no, mag-isa. That's why very convenient. 로봇 청소기가 없을 때는 힘들게 청소하곤 했는데. So dito sabi niya, no, when I didn't have a robot vacuum cleaner, I used to have a hard time cleaning. So nung wala pa daw siya nung robot vacuum cleaner na yan, so I used to, again, no, ginamit yung kon hada. So naka-past siya, no, past habitual action. Nung wala pa yung robot vacuum cleaner, ang ginagawa niya is naglilinis and having a hard time kasi nga mano-mano. 그러게요. 세상 참 좋아졌어요. 손가락 하나로 집안 청소를 다 할 수 있고요. 저도 하나 구입하고 싶어요. Sabi niya dyan, no? Well, that's what it's like. So, mukhang ganun nga. 세상 참 좋아졌어요. Ibig sabihin, the world has become a better place. Bakit? Kasi nga, kung dati, hirap sa paglilinis, ngayon, marami nang naimbento, no? Yung ikaw dapat gumagawa, robot na ang gumagawa para sa'yo. And then, itong part na to, 손가락 하나로 집 안 청소를 다 할 수 있고요. Ibig sabihin niya, no? Yung with just one finger. Okay, ito. 손가락 하나로. With just one finger, you can clean the whole house. Okay, so yung loob ng bahay mo ay malilinis mo na. So, i-press mo lang yung button, okay na. And then, 저도 하나 구입하고 싶어요. So, 구입하다, to buy or to purchase. Ayan, so nainggit tuloy si Huwen kay Gutchon, no? Gusto din daw niya na bumili. Okay, so dito, yung number 1 natin, yan yung nasa conversation. So, gawin natin yung number 2. 인공지능 speaker. Again, this one is AI speaker, no? So, check natin paano ba yung ginawa kay robot 청소기. So, ginawa siyang, ayan, robot 청소기예요. Naka-present form lang, no? So, pagdating kay 인공지능 speaker, so, gagawin lang din natin siya na 예요. And then, 공기청정기. So, kung kanina yung 체중계, again, ibig sabihin nito is scale, weighing scale. Ito namang 공기청정기 is yung air purifier. So, napagkamalan naman this time na air purifier. Okay? Yung AI speaker. Sana yan? So, ayan. 개인, instead na 체중계인 줄 알았어요. magiging 공기청정기인 줄 알았어요. Akala ko air purifier yan. Okay, so akala niya dun sa AI speaker is air purifier. Tapos, ito, 전자제품을 말로 켤 수
하다. So, ano ibig sabihin muna nito? 전자제품을, yung mga electronic appliances daw, 말로, with salita, no? So, by just speaking to them, ay mabubukas na sila, no? So, mag-ooperate na sila on their own. Katulad nung AI speaker. So, magiging, tingnan natin ulit yung nangyari kay 버튼만 누르면 청소가 되다. So, na yun? 청소가 돼서. So, dinugtungan lang siya nung aso, oso, heso. So, magiging 있어서. Okay, and then, 예전에는 전자제품이 버튼을 눌러서 켜거나 끄다. So, ibig sabihin po nito, or, so, 켜 is on, and then, 끄다 is off. Turn on, turn off. So, dito, no, yung 힘들게 청소하다. Sa part na to, ginawa siyang 힘들게 청소하곤 했는데. So, dinugtungan nung 곤 하다 na grammar. So, dito, magiging 켜거나 끄다, drop mo si da, and then 곤, tapos 했는데. Okay? tapos, yung last one, 목소리로 집 안 전자제품을 모두 조종할 수 있다. So, pag sabing 조종하다, to control. Okay, so makokontrol mo daw, no, lahat ng electronic appliances with your voice. Okay, so dito, 청소를 다 할 수 있고요. So, yung kuyo na ending, no. So, dahil su 있다 din siya, so same lang, no. 조종할 수 있고요. Number 2, 다음 최신 제품의 장점에 대해 친구와 이야기해보세요. So again, pag-usapan daw yung 장점. Ibig sabihin po niyan is merit or advantage. Or benefit, pwede din, no? So ano daw yung mga merit or advantage ng latest product or items. So ito, we have 휴대전화 번역기 app. So yung mga translator natin sa phone, no? Yan, so Papago and yung Google Translate. And then, 가상연실 VR game. So, yung VR. tapos, ito yung kanyang advantage or merit. 번역기 필요할 때 다른 나라의 언어로 바꿀 수 있다. So, gagawin mo lang siyang 있어요. Kasi you're just making a statement, no? So, ano ibig sabihin nun? You can change it to another language when translation is needed. So, kapag pumunta ka sa ibang bansa, yan, and kailangan mo ng translation, so you can change yung language dun sa application, no? Para naman sa ating VR, 실제로 하는 것 같은 경험을 할 수 있어요. Okay? So, ano ibig sabihin yan? You can have an experience that feels like you're actually doing it. Diba? Dun sa mga nakatry na ng VR. So, mafe-feel mo daw na parang ginagawa mo talaga yung nandun sa game. So, ayan. 단어장 na tayo. 체중계, again, ito yung weighing scale. And then, 공기청정기, yung ating air purifier. And then, 조종하다, to control. Okay, so that's for speaking part ng Level 4 Unit 3. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.